Pagdakip at pagharap sa International Criminal Court ng dating Pangulong Duterte. Usap-usapan ngayon sa lahat ng sulok ng mundo. Inula naman ng kaliwat-kanang batikos ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa pamilya at mga supporters ng dating Pangulo. Inakusahan ng gobyerno ng Pangulong Bongbong na siya ang may pakana ng lahat. Sa kasalukuyan ay nakapiit na sa detention center ng ICC sa Hague, the Netherlands ang dating Pangulo at sumailalim na sa pagdinig. Sinabi ng Malacanang na ang pre-trial ng ICC kay Duterte ay patas. Sa artikulong nalathala sa pahayagang Filipino Star ngayon na sinulat ni Gemma Garcia na may petsang March 16, 2025, sinasabi sa report na tinawag na fair o patas ng palasyo ng Malacanang ang pre-trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Courts. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na nakita naman ng lahat ang unang pagdalo ni Duterte sa ICC at kung paano gumulong ang hustisya. Dagdag pa ni Castro na patas at narespeto rin ang karapatan ng dating Pangulo sa gitna ng mga aligasyong crimes against humanity ng drug war ng kanyang administrasyon. Hindi rin anya pinayagan ng korte ang pagpapaliban ng unang pagharap ni Duterte dahil wala namang pangangailangan at hindi pa rin oras para magpresenta ng depensa at mga ebidensya. Iginiit din anya ng judge na nagbigay na ng opinyon ang doktor ng ICC na ang dating Pangulo ay mentally aware at fit base sa lumabas na pagsusuri sa detention facility, paliwanag ni Castro. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Mutok na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun sa mga doktor na tumingin sa kanya ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit at patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. Magugunitang naaresto si dating Pangulong Digong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport pagbaba niya ng eroplano galing ng Hong Kong noong Marso 11, 2025. Sinalubong siya ng mga pulis na pinangunahan ni General Nicolas Torre III at siya ay sinalibahan ng warrant of arrest dahil sa kasong crime against humanity. Pasado alas 9 ng gabi nang lumipad ang eroplano, mahigit 12 oras na nagkaroon ng standoff dahil pinipigilan ng asawa at anak ni Digong, sina Torre, na may sakay sa eroplano ang dating presidente. Pati ang dating cabinet secretary ni Digong ay tutol din na maisakay ito. Pinusasampa umano ito para hindi makahadlang. Maraming nagsabing iligal ang pagka-aresto kay Digong dahil bumitaw na ang Pilipinas sa ICC kaya wala ng karapatan ang naturang korte na ipahuli ang dating Pangulo. Hinala ng mga DDS ay pakana ni PBBM ang lahat. Subalit sinabi ni Yusek Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, na walang kinalaman ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinabi po niya ay wala po at hindi po wala pong jurisdiction ang ICC at hindi po makikialam, hindi makikipag-cooperate ang administrasyon sa ICC. Pero never po naman niyang nabanggit na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol. Tumalima lamang umano ang PNP para isilbi ang arrest warrant kay Digong dahil ang Pilipinas ay kasapi ng Interpol. Palagay ni Katotong Bining Batigas ay tatamaan ang asunto sa mga darating na araw si Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director Major General Nicolas Torre III dahil siya ang namuno para maaresto at maisakay sa eroplano si Digong patungo sa The Hague. Pero sumusunod lamang sa utos si Torre nang arestuhin si Digong. Sa mga naglabas ng video footages habang sinisilbi ang warrant kay Digong, naging mahinahon naman ang mga pulis maliban kay Torre na medyo tumaas na ang boses sa harap ng mga abogado at pamilya ni Digong habang pinipigilan na may sakay sa eroplano ang dating presidente. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. Ngayong nasa ICC na si Digong, nasimulan na ang paglilitis sa kanya, maaari na niyang ipagtanggol ang sarili at sagutin ang inaakusa sa kanya. May mga abogado umano si Digong na magtatanggol tulad ni Attorney Harry Roque na biglang sumulpot sa The Hague, sa Netherlands. Si Roque ay ICC accredited lawyer. Pero naalala niyo pa ba ang mga sinabi ni Digong noon na inamin na niya ang mga pagpatay na nangyari noong siya pa ang mayor ng Davao City? Meron akong death squad,
pero hindi yung mga pulis. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution. At saka noong nakaraang taon din naman, lumutang sa social media ang kanyang sinabi na bilisan ng ICC ang pag-aresto sa kanya at baka hindi na siya abutang buhay. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Sabi nga ni katotoong Bening Batigas, naganap na ang hiling niya sa ICC dahil hawak na siya ng mga ito. At noong Marso 14 ay nasimulan na ang paglilitis sa kanya.